Umaga po sa ating lahat. Nandito po tayo ngayon sa Dingalan Port at samahan niyo po ako. Almusal tayo with Neb. At kasama pa rin po natin ang ating Panginoon sa pag-uusap ngayong araw na ito upang tayo magabayan sa kanyang mga mensahe. Ano po? So, ayos ko lang po ito, no? So, ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa buhay-buhay, no po. Real talk po tayo, no. Ito hong mga buhay natin dito sa mundo, wala po itong pinipili, no, na status natin, whether we are rich or whether we are poor, pantay-pantay rin naman po, no, ang mga pinagdadaanan natin. Iba-iba nga lang, no. So, maaring pinagdadaanan tayong problema sa financial, hindi natin alam kung saan tayo kukuha ng pambayad ng monthly bills, education ng mga anak natin, baon pamasahe, mga araw-araw na gastusin. Kung family naman po, minsan nagiging bigat din, no? May mga hindi pagkakasundo, may mga pagkainggitan, may mga nag-aaway, nagtatalo, kahit na nga po magkakapatid man ito o may mga karelasyon. Minsan naman po ang problema natin, emosyon sa puso, 'di ba, relasyon na ang mga mahal natin sa buhay ay nalalayo sa atin at namimiss natin sila, o di kaya naman tuluyan ng nagkahiwalay sa mga iba't ibang kadahilanan din po, no. At minsan itong mga bigat na ito ay nagsasabay-sabay pa, no. So, kapag ko dumadaan ito sa ating buhay, ano ho ba ang ginagawa mo? Sinosolo mo po ba ito? Mag-isa, kinakaya mo? Ikaw lang ang malakas? Kasi po hindi, ang hirap, no, pagka kinakaya natin. Dapat, kasi binibigay din natin ito sa ating Panginoon. Kaya nga tayo merong Diyos eh. At hindi ho tayo designed para dito na lahat ng bigat ay bibitbitin mo. Hindi ho tayo ginawa ng Panginoon para maging ganun tayo. Meron hong Panginoon, kaya nga sabi natin, Lord God above all, kasi pag hindi mo na kaya, siya yung dapat mong lapitan. Ano po? So, ganito po yan, no? Tayo naman po, and I'm sure na tayo naman po ay nagdadasal talaga at humihingi talaga tayo ng tulong at talaga namang ibinibigay natin sa Kanya. Ano po? Totoo ho ba o hindi? Na? Maniniwala po ako sa inyo pag sinabi nyo nagdadasal kayo. Kasi alam ko naman po tayong mga tao ay may pananampalataya at meron naman po talaga tayong faith, ano po. Pero ito po ang minsan gusto kong ikwento, no? Ikwento ko na po, no? Para makarelate tayo sa susunod nating pag-uusapan. Kung ano talaga ang tao. So, ito po, no? Meron pong isang lalaki na may bitbit na sako, no po? Meron po siyang bitbit na sako na ang bigat-bigat, no? So, galing siya sa bayan, naglalakad siya. Ito namang isang jeep na pampasahero ay bumabiyahe. Wala naman po siyang masyadong laman, ano? So habang tumatakbo po ang jeep na ito, nakita siya ng driver. At sa pansin siya ng driver, bigat naman ng bitbit ng taong ito. Kawawa naman. Nung mapatapat siya doon, ay hinintuan niya. Sabi niya, "Kuya, saan ho ang punta mo?" Ay sabi niya, "Doon pa ho, malayo pa." "Ay, halika, sumakay ka na." Eh, wala ho akong pamasahe, kaya nga ho ako naglalakad at binibitbit ko na lang itong sako na ito. Ay, hindi, sige, okay lang, wala namang masyadong pasahero. Sumakay ka na. Eh, sumakay naman, no? Sumakay naman siya. At sa pagsakay niya, habang tumatakbo yung jeep, napansin siya ng driver sa salamin, ano? Sabi ng driver, "Kuya, bakit kalong-kalong mo pa yung sako ng bigas? Kaya nga kita pinasakay para hindi ka na mabigatan. Ilapag mo na yan sa sahig." Hindi ba? Natural po, no? Ganon din po tayong mga tao, no? Minsan, andyan ang Panginoon, nag-aalok ng tulong sa'yo. At tinanggap mo naman, pinagdasal mo naman, na sumunod ka naman sa mga gusto niya. Pero, dala-dala mo pa rin yung mga worries mo. Dala-dala mo pa rin yung mga sakit na nararamdaman mo sa puso mo. Dala-dala mo pa rin yung mga problema ng pamilya mo, no? So, para saan ho ba yung dasal natin? Parang wala din pala. Kasi
Normally, pag nagdadasal ho tayo, no, talaga namang nakakagaan. Kaya lang ibinabalik na naman natin yung load eh. Kumbaga pagdasal mo, binitawan mo, gumaang ka, pero mamaya bibit-bitin mo na naman siya. Kasi yun ho ang problema ng tao, yun ang realidad natin. Pero ano nga sabi nga ng Panginoon Diyos, cast all your anxiety. Basahin ko nga po, no? Sabi niya nga po dito sa 1 Peter 5:7, cast all your anxiety on Him because He cares for you. At sinundan niya pa ng isang salita sa Matthew 6:34, ano po? Do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry for itself. Each day has enough trouble of its own. Hindi ho ba? So, bakit po tayo talaga laging nag-aalala? Hindi naman po sinabi ng Panginoon na kapag ibinigay niyo sa akin ay wala na po kayong gagawin, no? Bigay natin sa Panginoon yung bigat at mag-umpisa tayong magtanim. Ibig sabihin po, mag-umpisa tayong kumilos ng mga sarili nating paraan. Hindi ho ba? At hindi man ho natin alam kung yung mga paraan natin ay magtatagumpay. Pag ito ay binigay na natin sa Panginoon, siya na ho ang bahala sa mga kulang papunta sa tagumpay. Kasi minsan hindi naman natin nakikita eh. Minsan pag gumawa ka ng paraan, nandoon na naman yung fear, nandoon na naman yung worries, nandoon na naman yung doubt. Hindi ho ba? So, wag na po tayo. Binigay mo, umpisahan mo. Sabi ni Lord, tatapusin ko para mapagtagumpayan mo. Ang ganda po, no? At kung ang sakit na nararamdaman mo ay nandyan, dahil nawawala pa ang inaantay mo, habang hindi dumadating, si Lord muna ang rebound mo. Hindi ho ba? Siya muna ang mahalin mo. At wala hong mawawala sa iyo. At ibibigay sa iyo ni Lord sobra-sobra pa. Yun lamang po ang ating pag-uusapan ngayon. Napakaganda po nung topic dahil ito po ang realidad ng ating buhay. Kaya sana po may napulot tayo. No po? So, maraming salamat po sa pakikinig. No? At ibalik natin ang kapurihan sa ating Panginoong Jesus. At God bless po sa ating lahat. No po? Kita-kita ulit tayo bukas sa almusal tayo with Neb. Ito po ang Dingalan, Peterport, yung mga bundukin na yan po ang Sierra Madre. Okay po, God bless po. See you.